Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. At ngayon, dahil nga special yung ginagawa natin at nasa pay tayo ng 40 days of blessings mula January 1 hanggang hanggang February 9, tayo po ay meron ring program ng Saturday and Sunday. So, alam ko, yung iba sa inyo, ang day off nyo ay Saturday, tapos nasa church kayo niyaan. Pero still, gawin nyo po na effort itong pagsisimula ng taon na nakikinig sa bawat mga programs. Though, I hope and I believe na binabasa nyo po yung mga verses sa bookmarker natin, 'di ba? Meron po kayong bookmark na ganyan and every day meron pong mga verses na babasahin kayo diyan at hindi namin mababasa yung lahat ng verse na 'yan kasi pag binasa natin yung lahat ng verse na 'yan, maraming dapat i-explain, okay? Pero kayo po sa bahay ninyo, basahin niyo po yung verses na 'yan. At ngayon, ang day 3 ng 40 days na it is written. And talking about it is written, itong 40 days na ito, yung topic natin ngayong day 3 is paano nga ba nagsisimula ang sumpa. Yan po yung pinag-uusapan natin kung paano ba nagsisimula ang sumpa. Kasi po, when we talk about blessing, di ba? Nung nakaraan, mga araw, pinag-usapan natin yung blessings. Nung day 1 and day 2, pinag-usapan natin blessing. Ngayon, pag-usapan naman natin yung sumpa. Though, alam ko po, walang sino man ang gustong masumpa. Takot tayo sa sumpa. Pero, is it enough na takot ka sa sumpa para hindi ka masumpa? Is it enough na hindi ka naniniwala sa sumpa para hindi ka masumpa? Yan po yung masasagot natin. So, paano? Alam nyo po na marami pong mga tao na napapansin nila na para bang may generational curse sila. Ibig sabihin, sumpa na mula sa isang generation and then napapasa to throughout sa mga generation pa. Pero paano nga ba nagsisimula yung ganyan? Actually, yan po yung babasahin natin. Continuation pa rin doon sa chapter na pinag-uusapan natin. Deuteronomy chapter 28 verse 15. Kung last week pinag-usapan natin yung blessing, this time, tingnan nyo po yung nakasulat dito mula verse 15. Ngunit, kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Kung kayo po ay nagbasa ng verse of the day natin dun sa bookmarker natin, makikita nyo po na ang dami pong sumpa na yan. Pero let's read isa sa mga sumpa na nakasulat dyan. Sabi dito, maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. So, dito, paano po ba nangyayari yung sumpa? Siguro, di ba yan nga yung topic natin for today, paano ba nagsisimula yung sumpa? And maybe habang binabasa nyo to, kasi nakasulat to na parang sinusumpa ng Panginoon, sinusumpa ng Panginoon. But you have to understand na hindi yung Diyos yung susumpa literally. Hindi yung Diyos. Hindi pa sa nakasulat malinaw doon, susumpain ng Diyos. No. Pag inanalyze nyo to, itong binabasa nating verse, maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala. Dahil saan? Dahil sa masama ninyong gawa. And even yung pinakaunang verse dito, sabi dito, ngunit kung hindi kayo susunod
sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya. So, basta siguro iniisip mo, hindi, sinumpa ako ng Diyos kasi hindi siya nasayahan sa kinilos ko kasi sinuway ko siya. May part na tama pero not literally, yun lang. Tandaan ninyo po na ang utos ng Diyos, 'di ba pinag-usapan natin itong last 2 days na ito, yung January 1st and January 2nd, and talking about kung hindi nyo po napanood yung day 1 and day 2, alam ko marami tayong posting dito sa Facebook, pero pwede nyo pong mapanood sa ating YouTube. Okay? Pwede nyo pong mapanood doon. May playlist tayo. Punta kayo sa ating YouTube channel. Punta kayo doon sa playlist banda. Punta kayo doon sa playlist. Huwag sa video. Sa playlist, may kita nyo po itong episodes na ito. I-compile ko to para at least pwede nyong balik-balikan whenever na kailangan ninyong balikan. So, pinag-usapan natin January 1 and 2 na yung blessing ng Diyos, hindi automatic. Hindi yan porket naniniwala ka sa Diyos. Hindi yan automatic na ganyan. Kailangan mong sumunod. The same thing sa sumpa. Sa sumpa, hindi rin po yan automatic. Nasusumpa ka, hindi ng Diyos, nasusumpa ka ng kinikilos mo. Kaya naguguluhan ka. Tingnan nyo po, kaya ka naguguluhan. Kaya ka nalilito. Dahil sa masama ninyong ginagawa. Kasi kung mabuti yung ginagawa mo, hindi ka malilito. Panatag ka nga actually na lahat ng kinikilos mo is makabubuti sa'yo. Nung kahapon, Friday, gumagawa ko ng 9 a.m. meeting. And then sinabi ko sa kanila na huwag kayong matakot sa sumpa. Kung alam nyo naman na kapag nagtanim kayo, yun yung aanihin ninyo. Remember this, yung salita ng Diyos, nagbibigay yan ng comfort, nagbibigay yan ng saya, but at the same time, nagbibigay rin yan ng confrontation. Depende sa kung ano yung ginagawa mo. Halimbawa, pag nagtanim ka, sabi sa Biblia na ani ka, siksik, liglig, at umaapaw. Nakakita na po ba kayo ng tanim na isang buto tapos ang bunga niya rin isang buto? Hindi ganun yun. Pag nagtanim ka ng isa, definitely ikaw ay ani ng marami. Definitely, ikaw ay aani ng marami. So ngayon, positive ba yun or negative? Depende sa ginagawa mo. Kasi kung mabuti yung ginagawa mo, ang sayang umani ng marami. Pero kung alam mong hindi maganda yung ginagawa mo, abay, nakakalungkot umani ng marami. Depende yan sa inyo. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko. That's why remember this. Remember this. Tandaan mo to lagi. Yung sumpa nagsisimula sa katigasan ng ulo mo. Yung hindi magandang nangyayari sa buhay mo ay resulta yan kasi nagtatanim ka ng hindi maayos. And then bukas, let's talk about yung finances ninyo. Alam ko po Sunday bukas, pero panoorin nyo in the end of the day. Kapag bago kayo matulog, panoorin ninyo para at least makita nyo po kung paano. Kasi itong pinag-uusapan natin, ito ay merong continuation at bukas, ipagpapatuloy natin ito. Kung day off po bukas, ito yung ating schedules ng meeting. Yan po yung ating addresses and yan rin po yung ating schedules, Tapos yung helpline natin. Sa karagdagang impormasyon, pwede nyo po kaming kontakin. Mga kaibigan, within 40 days na ito, sama-sama tayong mag-meditate, sama-sama tayong tuklasin kung anong dapat tuklasin, sama-sama tayong magkaroon ng isip which is konektado sa ating Panginoon. So bukas, magkita-kita po ulit tayo. Pagpalain po kayo ng Diyos.